Yes, meron pa. Naghahanap yung amo ko kasi uwi na itong isang Pilipina. Guys, very right timing talaga guys. Na yung pagkakataon na hindi talaga rin ako pinabayaan ni God. Sa kahit anumang experience ko sa buhay, I never or God never leave me. Sa totoo lang guys, God is real. Maghintay lang po tayo in His right time. Kasi nga, in His time, it is very perfect. No? Na-realize ko talaga na wag magmadali, manalangin, magtiwala, makipag-usap sa Kanya. Kasi si God gagawa lahat ng para talaga sa'yo. Panahon, yung gagawin mo, yung taong tutulong sa'yo, yung mga taong gagamitin niya na instrumento, nakaplan na yun. Pag si God ang inuna mo, pag si God ang pinaniniwalaan mo, pag si God ang yung mga pangyayari o yung mga gusto mong mangyari, yung mga worries mo, inaalay mo kay God, ini-interest mo kay God, wala talagang imposible. Yan ang maipapanigurado ko sa inyo na walang imposible sa God. Na totoo ang Panginoon. Na hindi na tayo iniiwan. God is our provider and our everything. Kaya unahin po natin siya. Wag lang po tayong manalangin or tumawag sa Kanya pag meron tayong problema, meron tayong worries, meron tayong... Hindi po guys. Masaya man ka o malungkot, tawag sa Panginoon. Thank you Lord for the trials. Thank you Lord for the problem. Thank you Lord sa mga nangyari sa buhay ko. No? Sobrang God is real. Maniwala po kayo. Si God, si Jesus Christ is totoo. You know na kung sino yung mga nakasunod sa akin, nakasubaybay sa akin, kung gaano ka-powerful ang Panginoon nung iniligtas niya ako sa kapahamakan nang ako'y lumaya sa amo ko sa Kuwait. Balikan nyo yung video ko guys, kasi hindi pa ako gumagawa ng kwento dito. This is real. Na God is our Savior. Totoo po ang Panginoon. Totoo po na iniligtas niya ako sa kapahamakan na yun. Guys, totoo yan. Yung mga kadama, alam nyo kung gaano kahigpit ang mga amo. Alam nyo kung gaano delikado ang maglayas. Kasi hindi lahat ng naglalayas ay maganda ang resulta. Naikwento ko na yan sa video ko. Kaya nung time na yun guys, sabi ng kaibigan ko na, naghahanap sila sobra-sobra yung happy ko. Kasi may mga times ako na iniiwan sa agency, nilalak nila ako. Minsan napaisip ako na alis ng pero sabi ko, Lord, aalis ba na naman ako, Lord? Lalayas ba na naman ako? Hindi yun, wala. Tinanong ko yun pero hindi pinapaisip ni God sa akin. God is letting me to focus kung ano yung gagawin ko para makahanap ako ng mabuting amo. So yun nangyari guys. Kinunta ko yung kaibigan ko na naghahanap pa ba yung amo mo, and I'm very lucky and thankful to God na naghahanap pa sila ng isang katulong. Magandang araw mga kabisdak. So nandito na naman ang inyong auntie na bisdak na nandito sa Middle East country. So for today's video mga kabisdak is humihingi po ako ng pasensya dahil ang tagal ko pong hindi nakagawa ng continuation ng aking experience bilang katulong dito sa UAE, Al-Ain. So guys, naikwento ko doon sa part 11, okay, na bumalik ako sa agency. Sa UAE, Al-Ain na po ito guys ha. Hindi ko na naalala kung anong pangalan ng agency. Ayaw ko na din ikwento kung sino ang mga pangalan na nakasalamuha ko doon ng mga sekretary at yung basta ang experience ko ay hindi maganda. Pero sa awa ng Diyos guys, ginagabayan niya ako hanggat sa makakita ako ng magandang amo at magandang ugali ng family ng amo ko. So yun nga guys, sa part 11 ay kwento ko na bumalik ako sa agency. Nagpabalik ako sa amo ko sa agency ko. Kasi nga guys, before ako umalis, hindi po maganda yung pakiramdam ko doon. Tapos ako lang po dalawa kami noon, ako at yung Indonesian. Tapos okay naman siyang kasama, nagkakaintindihan naman kami kasi nakakapagsalita siya ng Arabic at medyo nakakaintindi at nakakapagsalita rin ako ng basic Arabic, so okay lang. Pero meron kasing isang pangyayari ang nangyari kasi guys. Ito kasi yun guys, ang pinakarason talaga no. Aside sa na-feel ko na parang hindi talaga okay doon, tapos hindi pa naman masyadong siyang stricto, pero napakaano niya talaga guys, lahat pinapalinis niya. Ang laki ng bahay. Kung sa dalawang tao, okay lang. Pero pag hindi mo talaga feel, parang hindi ka talaga komportable na magtrabaho doon. Na hindi sa maarte. Kasi nga, meron ka ng experience, so alam mo na kung ano yung feeling. Na kahit gaano karami ang trabaho, pero yung komportable ka, iba yon. Kaysa, ang dami mong trabaho, hindi ka naman komportable. Kasi trabaho naman ang pinunta mo, di ba? So, yung feeling mo na ganyan, kasali yan sa criteria na magpapatuloy ka ba o hindi. Kasi ikaw yung magtatrabaho guys, 2 taon, isipin mo yan. So guys, ang nangyari kasi noon, parang atang naglilinis kami ng cabinet sa kwarto namin ng mga katulong. No? Tapos bigla kong napansin doon, may mga gamit na naiwan, hindi nadala, ng isang katulong na Indonesian. Tapos, nalaman kong Indonesian guys, kasi may sinulat siya doon. Sabi niya, ang pagkasulat niya doon ay, sa naalala ko is, hindi magandang bahay na to, hindi magandang ugali ng amo na to, kaya iyon ang nagpa-trigger din sa akin. Kaya pala, hindi maganda yung feeling ko dito, hindi akong komportable. Lalo na yung, na-explain niya sa akin, naiyak ako guys, natakot ako, tapos umalis na talaga siya guys. After 3 days ko, 4 days na namin, nagpabalik na siya sa agency nila, yung isang Indonesian na kasama ko. Tapos, before siya umalis ng gabing yun, sinabi ng amo ko na gusto mo bang magtagal dito? Sinabi niya sa akin, may internet naman, bibigyan kita ng internet, pero bakit hindi niya bibigyan yung isang kasamahan ko ng internet? Tapos, after noon, nung nawala na talaga siya guys, merong isang Pilipina na kinuha ng amo ko doon sa mga kapatid niya para tulungan ako na maglaba, magplansya at ituro pa yung mga bagay na gagawin ko, which is parang ang feeling ko ang dami kong trabaho na ang bigat na okay lang sana pero hindi talaga akong komportable. Lalo na yung sinabi niya sa akin na meron daw isang Pilipina na, Pilipina ba yun or Indonesia? Basta merong isang katulong na umalis daw doon. Kaya isa sa mga gamit siguro na nakita ko na naiwan doon ay sa kanya. Basta hindi na sa akin hindi na kasi masyadong malabo na sa akin yung mga
naikwento niya sa akin ba. Tapos, minsan nakapunta pa ako sa bahay ng kanyang mga kapatid kasi nga nagpa-party-party sila. Nung nakapunta ako doon guys, lahat ng mga, ang tawag dito, ang mga katulong doon sa isang bahay, madami sila, 4 siguro sila guys, nakikitulog ako doon kasi nga dinala ko ng amo ko. Tapos, merong mga iilang bahay kasi villa siya. So, sa isang villa siguro may mga 5 or 4 na bahay. Pero sa isang bahay naranasan kong makasalamuha, 4 sila sa isang bahay. Tapos, 4 stories yun kasi nga iba-ibang pamilya ang nakatira doon. Tapos meron namang sa kabila, merong ibang family din doon na malalaki ang bahay. Tapos pumupunta din ako sa mga bahay-bahay kasi nga yung mga alaga namin pumupunta doon. Kailangan namin silang susundan kasi nga baka mapano yung bata. So sa bawat bahay na pinupuntahan namin guys, may mga iba't ibang kwento yung mga katulong. Hindi sa tinatakot ko kayo, pero iba-iba talaga ang kwento nila. And mostly sa mga narinig ko hindi maganda. Except na lang talaga sa bahay ng main na nandoon pa yung papa at mama ng mga amo namin. So, sa nakikita ko guys at narinig ko, merong isang katulong doon. Napakamaldita talaga ng amo nila guys. Yung gabi na, pinagpalinis ka pa, tapos walang modo, walang respeto yung mga anak niya. Basta guys, tapos konting mali mo lang pinapagalitan na hindi naman siya magawang magalit sa akin kasi hindi naman nila ako katulong. Yun lang yung naririnig ko na tumutulong ako doon. Ibang lahi yun guys, siguro mga Indonesian. Basta Asian siya pero hindi siya Filipino. Kaya, napagdesisyonan ko talaga na madam, kahit na napakabait mo sa akin. Kasi binibigyan ako ng mga mata means like McDonald's, KFC, pinapakain din ako nila. Parang pangpaamo ba? Pero hindi ko talaga, guys, hindi ko talaga feel ang bahay na hindi sa pag-iinarte. Talagang may something na mangyayari na hindi maganda, na mararanasan ko siguro. Kaya ako nagbabalik talaga sa aking amo. At I am very lucky naman din na yung amo na yun ay mabait din. Yung nakakaintindi ba sa akin o nagbait-baitan lang ba siya? Nagsasabi din talaga siya sa akin na wala talagang day off. Hindi talaga siya magbibigay kahit na nandoon sa kontrata yon. So in short guys, umalis talaga ako sa bahay na yun, nagpahatid sa kanya doon sa agency. Nang maihatid na ako doon guys, binigay naman niya ako ng 5 araw ng sahod ng pagtatrabaho ko. At least binigay niya guys kasi yung ibang amo hindi binibigay. Diretsong binibigay sa sekretary. Pero ang nangyari sa akin, binigay sa akin at kinuha sa akin ng sekretary. Pinagalitan niya ako. So si ante, ako, wala na akong nagawa guys kundi tumahimik na lang. Meron akong isang nasabi siguro na bakit hindi kayo nagbibigay ng day off? Nasa kontra naman niya. Ano ba pinuta mo nito? Day off lang? Hindi ka magtatrabaho? Minalitahan niya talaga ako guys. Tapos kinuha yung sahod ko. Akala ko ibabalik niya, bibigyan niya sa akin after na makahanap ako ng ibang amo. Pero ang nangyari guys, hindi na. So, meron akong 3 araw siguro na nagstay ako sa agency bago ako nakahanap ng ibang amo again. So, sa araw-araw na yun guys, pinagluto ko siya. Doon ko naranasan na pinaglaban ng panty na may dugo. Naglalaban ng mga damit ng lalaki na may-ari ng agency na yon, naglinis, nagluto sa kanila, wala kang magawa kundi makisama. Tapos, after 2 days na napag-isip-isip ko, after ko pinag-pray din na Lord, sana Lord, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na makahanap ng magandang amo. Kasi naririnig ko sa mga kasama ko na kaya sila bumabalik kasi masamang ugali ang mga naging amo nila for trial. So, minsan, sinabi nila sa akin na sinasaktan sila. Minsan naman nilalak yung mga fridge, ang daming kamera sa loob ng bahay, konting pagkakamali mo, pinupuntahan ka kaagad, pinagsasabihan ka kaagad, yung mga bagay na yun guys pa. So parang natatakot na ako guys kasi nga minsan naranasan ko din yun sa ibang amo ko sa Kuwait. Pagkatapos nun guys, pinahiram sa amin yung cellphone kasi nga kinukuha din sa amin. Every night pinapahiram naman namin 1 oras to 30 minutes, 1 hour, 30 minutes to 1 hour pinapahiram naman sa amin yung cellphone ko. Tapos kung mapag-pray yun guys, binigyan ako ng paraan ni God na kontakin mo yung kaibigan mo. Yung kaibigan ko is yung kasama ko mula Dumaguete papunta dito sa UAE. Siya yung may tsahe na nagpapasok sa amin sa agency na yon. So kinanta ko siya guys, sa awa ng Diyos, sinabihan ko siya or tinanong ko siya na naghahanap pa ba ng katulong ang amo mo. So sa awa ng Diyos guys, is dininig yung panalangin ko na yes, meron pa, naghahanap yung amo ko kasi uwi na itong isang Pilipina. Guys, very right timing talaga guys na yung pagkakataon na hindi talaga rin ako pinabayaan ni God. Sa kahit anumang experience ko sa buhay, I never or God never leave me. Sa totoo lang guys, God is real. Maghintay lang po tayo in His right time. Kasi nga, in His time, it is very perfect. No? Na-realize ko talaga na wag magmadali, manalangin, magtiwala, makipag-usap sa Kanya. Kasi si God gagawa lahat ng para talaga sa'yo. Panahon, yung gagawin mo, yung taong tutulong sa'yo, yung mga taong gagamitin niya na instrumento, nakaplan na yun. Pag si God ang inuna mo, pag si God ang pinaniniwalaan mo, pag si God ang yung mga pangyayari o yung mga gusto mong mangyari, yung mga worries mo, inaalay mo kay God, ini-interest mo kay God, wala talagang imposible. Yan ang maipapanigurado ko sa inyo na walang imposible sa God. Na totoo ang Panginoon. Na hindi na tayo iniiwan. God is our provider and our everything. Kaya unahin po natin siya. Wag lang po tayong manalangin or tumawag sa Kanya pag meron tayong problema, meron tayong worries, meron tayong... Hindi po guys. Masaya man ka o malungkot, tawag sa Panginoon. Thank you Lord for the trials. Thank you Lord for the problem. Thank you Lord sa mga nangyari sa buhay ko. No? Sobrang God is real. Maniwala po kayo. Si God, si Jesus Christ is totoo. You know na kung sino yung mga nakasunod sa akin, nakasubaybay sa akin, kung gaano ka-powerful ang Panginoon nung iniligtas niya ako sa kapahamakan nang ako'y lumaya sa amo ko sa Kuwait. Balikan nyo yung video ko guys, kasi hindi pa ako gumagawa ng kwento dito. This is real. Na God is our Savior. Totoo po ang Panginoon. Totoo po na iniligtas niya ako sa kapahamakan na yun. Guys, totoo yan. Yung mga kadama,
Alam nyo kung gaano kahigpit ang mga amo. Alam nyo kung gaano delikado ang maglayas. Kasi hindi lahat ng naglalayas ay maganda ang resulta. Naikwento ko na yan sa video ko. Kaya nung time na yun guys, sabi ng kaibigan ko na, naghahanap sila, sobra yung happy ko. Kasi may mga times ako na iniiwan sa agency, nilalak nila ako. Minsan napaisip ako na alis lang, pero sabi ko, Lord, aalis ba na naman ako, Lord? Lalayas ba na naman ako? Hindi yun, wala. Tinanong ko yun, pero hindi pinapaisip ni God sa akin. God is letting me to focus kung ano yung gagawin ko para makahanap ako ng mabuting amo. So, yun nangyari guys. Kinunta ko yung kaibigan ko na naghahanap pa ba yung amo mo, and I'm very lucky and thankful to God na naghahanap pa sila ng isang katulong. Yung kaibigan ko na yun guys, no? Nag-away kasi kami nun guys. Kay meron kasi siyang attitude ba na parang bata na hindi mo maintindihan. And now, hindi na kami nagkakakontak after ng mga kontrata namin sa bahay na yun. So, mamaya ko na yun ikwento guys. No? Ikwento ko muna tong paano ako kinuha ng amo ko, nung amo ng kaibigan ko. So, nung nakunta ko na siya yung gabi na yun guys, kinabukasan guys, matik guys, thank you Lord, pumunta yung amo niya doon sa agency. Hinanap ako ng sekretary ko. Sabi niya, okay, pupunta ako dyan, nandito yung merong naghahanap sa'yo, kukunin kabilang nga ito. Sobrang happy ko. Hindi niya alam na tinungta ko yun. Kasi wala akong pinagsabihan. After nun guys, pumunta na ako sa agency, sa office, dinala ko na yung mga gamit ko. Tapos, nagpunta yung amo doon, nakabangot lahat ba, nakatabon, parang Saudian na babae, tapos dala yung anak niya na maliit. Tapos kasama niya yung asawa niyang lalaki, yung military. So, medyo hindi pa ako komportable, pero sa mata nila guys, kasi tatlo yung katulong doon eh. So, ibig sabihin, ayaw nilang pahirapan yung katulong nung isa lang. Naghihirap ako sa kanya lahat, may bata pa, may labahin pa, may lilinisan pa. Doon ko napagtanto na ako, ang bait na among ito. Na kahit hindi sila gaanong mayaman, pero iniisip nila yung bigat ng trabaho na hindi lang sa isang tao. Dapat hindi mahirapan o mabigatan. So yun guys, kinuha ko ng amo ko, gabi na yun, ay hapon until gabi, binayahe kami papunta doon sa kanilang bahay. Pagdating ko doon guys, winelcome ako ng maliit na bata na, welcome! Napaiyak talaga ako guys, sobrang saya. Sabi niya, welcome to our home! Sabi ng ganoon kasi lalaki yun eh. Tapos, medyo close na sila ng kaibigan ko noon kasi nga, napaka-friendly ng batang iyon. Tapos yung mga iba naman is, medyo mahiyaan kasi nga, mga na sila, teenager. Tapos, lucky din kasi yung tagaluto nila doon is kabayan din, Filipino. So guys, ipagpatuloy ko po. So, napakalaki ko po kasi tatlo po kami sa isang bahay. Bihirang-bihira po sa mga lokal na family na magkaroon ng tatlong katulong. Pwede na lang kung may bata talaga. Pero yung kami guys, isa lang po yung batang maliit. Although 6 po sila, pero malalaki na po yung iba. Nag-isip po talaga yung amo namin na hindi pwedeng isa lang na magiging all around. Mahihirapan yan. Yung parang nilagay nila yung sarili nila sa mga paa namin na bilang mga katulong na hindi masyadong mahirapan sa trabaho. Siguro, dahil nga ay meron silang mabuting puso, kaya nakapag-decide sila na tatlo ang kukunin lang katulong. And napakaswerte na yan guys, na tatlo kayo sa isang bahay. Kasi sa lahat ng mga family na lokal dito, nagtitipid po sila guys. Merong iba na mga nakilala ko, isa lang, tapos sa kanya lahat. Pero sa family naman ng mga batang, sa family naman ng amo ko na iyon, is lahat talaga ng mga kapatid nila, merong tag-dalawa na katulong, 2 o 3. Pero bihira lang yung 3 guys kasi mga bata lang naman ang maramihan sa kanila. Pero bawat bata may isang hiyaya kasi nga priority nila yung mga bata. Tapos guys, ang iba pang kagandahan is meron kaming pahinga. Iba yung sa umaga na tapos na kaming maglinis like 10 to 11, pwede kaming magpahinga, matulog ng konti. After lunch din guys, meron kaming 2 oras na pahinga bago kami magplansya sa hapon na yan. Tapos 6 to 7, tapos na silang kumain, pwede ka nang magpahinga. Not unless kung mga maiutos pa, is gagawin mo naman yun. Pero wala naman masyado talagang bigatin na utos, not unlike sa weekend. Sa weekend kasi guys, wala silang pasok, so medyo wala ka masyadong tulog kasi nga gising ang mga bata ng late na ng gabi kasi kinumagano lang pasok, gusto maglaro, gusto makipag-usap, ganyan. Ikaw naman service ka naman, ganyan, pero hindi naman araw-araw or every weekend ganyan. Halos lahat ng weekend at every day namin is nakakapagpahinga naman kami. So guys, ipagpatuloy ko naman ang aking kwento guys kasi medyo haba-haba naman to guys. Pero all what I can say is thank you Lord na binigyan niya ako ng mabait at mabuting amo. So hindi pa yan nagtatapos ang ating kwento sa kwentong ito sa part 12 kasi nga marami pang mga bagay na gusto kong ikwento at kapupulutan niyo po ng aral. So thank you so much po sa pagsubaybay sa akin. Naway hindi kayo magsawa, naway meron kayong napulot na aral dito guys, at palagin po nating mag-pray at makipag-usap sa Panginoon kasi siya lang po ang makakatulong sa atin. Okay, always trust, wait for God's perfect time kasi hindi po siya magbibigay sa inyo ng hindi para sa inyo guys. Kung hindi kayo makapaghintay, ay nasa sa inyo na yan guys, pero ito lang masasabi ko, wait for God's time at palagin po mag-pray at mag-trust po sa Kanya. Okay guys, so maraming salamat, mag-ingat po ang lahat at God bless po. Bye-bye, see you po in my next video.